Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video is mag-year end review tayo ng isang napakasulit at sobrang mura na budget smartphone today, which is a Vivo Y04. Ito ay lumabas noong early 2025, sulit pa ba siya going 2026? Tara, check natin. Mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, game test, and of course, full review dito sa Vivo Y04. And this time, year-end review natin itong smartphone na to since magsa-sale or payday sale. At syempre sa 1/1, New Year, may sale agad ang online platforms. Ganun na agad hahataw ang mga online platforms para sa inyo para makuha nyo ng sobrang mura lang ang mga smartphones na ipoprovide natin dito. So our topic for today is the Vivo Y04. Lods, okay po ba po itong i-purchase going 2026 since mag-iisang taon na po ito at lumabas yung kanyang parang successor, which is the Vivo Y04s, diba? So again mga ka-J-Vlog, ang Vivo Y04 ay lumabas noong early 2025 with the price na 4,700 for the 4GB 64 and 4GB 128, isa sa 5,000 plus. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, sa online platform, the Vivo Y04 na merong 128GB of internal storage, pwede nyo lang makuha ng 4,500 pesos, and the 256 is 6,000 pesos, and the 4GB 64 is 4,000 pesos. Pero ito ang nakaka-excite dito. Pag clinic nyo yung ating view products, ito, pwede nyo lang makuha ang Vivo Y04, the 4GB 128 and the 4GB 64 ng 3,000 pesos plus. Diba? Napakamura. So 3 to 4,000 pesos, meron ka ng isang smartphone na okay rin naman ang specification for its price tag. So dito sa ating year-end review, syempre tatalakayin natin yung overall specifications nito ulit. At maraming syempre nagde-decide na, Lods, okay ba itong i-purchase ngayon 2025, going 2026? And syempre, para ma-refresh yung ating voucher, kasi may pinoprovide nga po ulit voucher ang online platform and ang YouTube Shopping. So YouTube Shopping and online platform ay meron pong pala collaboration para sa mga viewers natin na bibili po dito sa ating link, dahil meron pong additional up to 1,000 pesos pwede nyo makuha. So again, bukod doon sa sale price niya, pwede pa kayo makakuha ng additional 1,000 pesos. Diba? 4,000 pesos siya sa online. Pag in-apply nyo yung voucher natin ay ba, 3,000 pesos lang mga ka-J-Vlog. Ganun po kamura na lang itong Vivo Y04. So again, pag-usapan natin, pag-aralan natin yung mga specs na ito at i-share natin sa mga consumers natin kung ano ba ang perfect smartphone para sa inyo. So si Vivo Y04 pala ay available sa 3 colors sa online. Meron tayong parang, I think this is the gold, green, and violet. So for me, yung ni-review natin is yung color gold. Napakaganda, very aesthetic siya tignan. Kaya kung gusto nyo ng mas parang premium side ng Vivo Y04, go for the gold color. Okay? So si Vivo Y04, pag-usapan muna natin yung chipset niya. So the chipset is the Unisoc 7225. That is a 12 nanometer processor. So again, meron tong counterpart na mas upgraded lang ng konti, which is a Unisoc 7250. So the Unisoc 7250 is a better chipset yan for a budget smartphone. And ang ganda niyang gamitin for gaming sa budget entry segment. So sa Unisoc 7225, medyo okay naman siya. It can handle MOBA games or COD. Hindi siya ganun available, I think, sa matataas na graphics when it comes sa COD, kaya all goods lang naman. Pero in terms of Genshin, medyo skeptical tayo gamitin dahil nagfe-frame drop siya from time to time, hindi po siya smooth, and paano pa kaya ang MUA. So marirecommend ko ang Vivo Y04 pag maglalaro kayo for MOBA games or COD lang mga idol. Pero maganda po i-recommend itong smartphone na to sa mga consumers natin na very light lang naman or casual things lang naman ang ginagawa sa smartphone, tulad na lang ng calls and text, magso-social media ka lang, mga ganyan. Pwede pong i-recommend sa inyo ang Vivo Y04. So no worries mga ka-J-Vlog, pala magbibigay rin ako ng mga photo samples later on itong Vivo Y04 para mabalikan natin din yung camera quality nitong device na to. Pero again, for the camera quality of the Vivo Y04, okay naman, malinaw ang mapoprovide nitong smartphone na to. Mabibigay niya naman yung justice yung kanyang camera quality for its price. So pero itong 13 megapixel dual rear camera, pero again yung main camera lang talaga, in reality yung main camera lang talaga yung parang digit na gumagana dito, and meron tong front facing camera na 5 megapixels.
So malinaw naman kahit papaano ang mapoprovide nito na camera, and alam niyo naman si Vivo kilala yan sa pagdating sa linaw na mga camera nila kahit sa mga entry or budget smartphones. So kung i-compare mo si Vivo Y04 sa mga ibang brands sa ganito presyo, mas malinaw pa nga mapoprovide nitong smartphone na to. So when it comes sa screen size niya, all goods naman, malaki, 6.74 inches, and I hope sa Vivo Y05 will improve yung notch display na meron dito sa Vivo Y04. Pero again, marami tayong mga consumers na wala naman silang pake sa notch display. All goods yan. Okay naman sa inyo yan. Pero again for me, as a content creator na marami na akong na-observe na mga smartphones, binibase ko syempre or kino-compare ko sila, hindi nyo naman ako masisisi na i-compare sila sa mga ibang brands na kapresyo nila na mas worth it yung mas maganda kumbaga yung mabibigay na mga specifications. So again, tulad na sinabi ko, for a price tag na 3 to 4,000 pesos, majority talaga na nagpo-provide ang brand, notch display. Again, yung notch display, naman yan hindi naman siya nakaka-harm or hindi naman siya big effect. Hindi naman siya big disadvantage kumbaga. Pero again, tulad na sinabi ko sa mga ibang video ko, we need to adapt yung modern design na tinatawag, di ba? Usually, ang modern design ngayon is punch hole, na which kumpleto na yan, hindi na siya may uka na ganyan na pag nanonood kayo, parang may putol, di ba? So again, tulad na sinabi ko rin sa mga ibang video, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan, kumpletuhin nyo na lang dahil mas better ang viewing experience ng punch hole display na syempre mas kinukonsider na rin ng karamihan ng consumers natin. Yun lang naman, naka-notch, pero okay naman yung kanyang specifications sa display. Bagay naman for its price. Malaki yung screen, okay yung resolution, HD plus 720p at naka 9Hz screen refresh rate po ito. Pagdating sa brightness, sa brightness talaga medyo magkakatalo tayo kasi yung mga ibang mas mura dito like the Oppo A3X, Oppo A5i, mas talagang solid yung liwanag nun. Ito, kahalate, 570 nits of brightness. So, it's not too bright, not too low. Nasa average level lang yung brightness na mapoprovide ng Vivo Y04. So, ito yung major talaga na reklamo ng mga ibang consumers natin nung early 2025. 64GB or 4GB 64. Kasi kung i-analyze nyo yung SRP na ito is around 4,000 plus 64GB. So, in 2025, syempre is a big no-no. Usually kasi ang 64GB ina-accept na lang natin yan sa mga 2 to 3,000 pesos na smartphone. Pero magandang balita nga, ang Vivo Y04 pwede nyo makuha to ng for as low as siguro 3,000 or 3,200 for the 64GB. Na yan, pasok na po siya pag nakuha natin ng sale. Pero I suggest kung kung few hundred of pesos lang naman ang difference, go for the 120GB of internal storage, and I think 3,000 plus din na naman yan mga idol. So again, kung talagang sagad na sagad ang budget at kung ipangre-regalo lang naman 64GB, pwede yan sa mga casual users. Kung maglalaro kayo dito, I think ML is enough. Okay na yan kasi marami pa kayong mga ibang ilalagay na mga applications, di ba? Pero kung casual users lang, kunyari, Lods, kasi yung pagbibigyan ko is lang naman siya, calls and text, nagtitik ng mga photos and videos, nanonood ng Netflix, ganyan, is okay yung 64GB. Yung 64GB po again ng storage, nagde-depende po yan or depende sa case yan kung magkano siya nabili at kung sino ang gagamit. Siyempre, pag binili nyo to ng 5K, 4K, 64GB, sa big no-no. At solid gamer kayo, siyempre, maliit yan. Pero kung nakuha nyo lang ng 3,000, tapos yung gagamit is light casual users lang naman, pwede pa rin po i-recommend ang Vivo Y04 64GB para sa kanila, okay? So again, yung RAM at ROM nito is okay na sa kanyang sale price ngayon. The operating system is Android 14 with FunTouch OS 14, pero I know Vivo ay meron pong history sa pag-update ng mga smartphone sila. So comment down below mga ka-J-Vlog kung ang Vivo Y04 nyo is na-update na sa Android 15. Let's hope na na-update yan dahil napagandang deal yan kumbaga kay Vivo na ina-update na nila kahit yung mga sobrang murang smartphone sila. Pero again, the FunTouch OS 14 and the Android 14, matagal nyo po yan magagamit sa market and matagal po yan masosupport ng mga application. Taon ang itatagal netong smartphone na to. No worries. Ang the best din dito sa Vivo Y04 kung bakit maganda rin siya consider sa battery life or the battery performance. So malaki rin naman yung battery na mapoprovide na ito, 5,500 mAh na removable battery capacity with 15 watt fast charging rate. So again mga ka-J-Vlog,
Kung naghanap kayo ng sobrang mura smartphone, ngayon 2025, going 2026, maganda rin na i-recommend ang Vivo Y04 para sa inyo. Pero again, may lumabas na Vivo Y04s, medyo mahal lang ng konti ng I think mga few thousand of pesos. Kaya syempre, maintindihan ko pa rin yung mga nasa budget side ng mga consumers natin. At okay na okay rin naman pong gamitin itong Vivo Y04. No worries dyan mga idol. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, dito nyo lang bibili sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Vivo Y04. And dyan lang kayo bibili sa ating product link dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha.